mahirap pa sumakay. Mag-o-online na lang ako. Di ba pwede naman kayo mag-decide na gano'n. Pero yung pinili nyo pa rin po na pumunta pa rin, alam nyo po, na-appreciate yan ng Panginoon. Amen? At alam nyo po yung gutom, mas makapangyarihan yan kaysa sa pag-asa. Kasi pagka umaasa ka, hinihintay mo lang may mangyari. Maasa ako na may mangyari. Pero pag gutom ka talaga, may gagawin ka talaga eh. Pagka ikaw gutom ka na may milagrong gawin si Lord, may gagawin ka talaga eh. Amen. Kapag ikaw gutom ka talagang may mangyaring maganda sa buhay mo, hindi ka papayag na hindi ka makapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya alam niyo po, i-bless po kayo ni Lord dyan sa ganyang klase ng commitment. Na kahit bumagyo, biyak na lupa, iba masakit lang ang ulo, ayaw na umatin eh. Pero yung may commitment nga na kahit na, sabi nga ni Pastor sa amin, kahit putol na ulo mo, bitbitin mo na lang. Punta ka ng church. Anyway po, siguro po hinahanap niyo yung poging pastor, si Pastor Herbie, yung tatay natin. Na wala siya ngayon. Alam niyo bakit? Kasi nga, nung last 2 weeks ago, may nag-preach sa atin from doon sa New Life the Fort, doon po yung sa Taguig, si Pastor Alvin. Pagkatapos siyang i-invite dito, siya naman ang invite. At alam niyo naman, hindi naman tayo madamot eh. Kasi every Sunday, we are so blessed na lagi nating napapakinggan yung ating tatay. Kaya minsan, papahiram naman natin, di ba? Hindi naman tayo madamot. Pero isang beses lang naman yun eh. Next week, nandito na ulit si Pastor. Pero we believe na kapag ka pinapayagan po natin yung ating pastor na lumabas, na mag-preach sa ibang church, magpunta sa ibang lugar to speak, alam po natin, maraming mga tao ang mapagpapala. Maraming mga tao ang gagaling. Maraming mabe-bless. Amen? Kaya masaya tayo para sa mga tao doon. Pero isang beses lang yun. Next week, sa atin na ulit yung pastor natin. Amen? Pero ngayon, nandito naman ako. Pogi din naman ako eh. Punti lang pumalakpak. Hindi naniniwala. Yung asawa ko ay pumalakpak. Sige. Una, i-grab ko muna yung opportunity na pasalamatan yung ating nanay at tatay dito sa New Life Tondo, si Pastor Herbie tsaka si Pastor Ratcher, na pinagkakatiwalaan ako na mag-preach dito sa pulpit na ito para mag-serve po sa inyo. Sobra pong laking privilege sa akin. It's an honor for me na payagan nila ako mag-preach. Importante po kasi yun, may naniniwala sa'yo. Importante yun. Kasi yung paniniwala, empowering yan. Kapag kami naniniwala sa'yo, lalo kang na-encourage na magawa mo. Pansinin nyo, pagka meron di bang may gagawin, tas medyo mahirap, may mga sumisigaw kaya mo yan. Di ba may sumisigaw na gano'n? Lumalakas yung loob. Importante kasi may naniniwala. Alam niyo po, kaya lang naman namin nagagawa ito ngayon. Kung sino man po ako ngayon, kasi po may naniwala sa akin eh. May nagtiwala sa akin. Kaya thank you po kung saan ka man naroroon, Pastor. Tay, Herbie, maraming salamat po. Sige po, palakpakan natin ulit si Lord para mawala ka ba ko? Ayan. Alam niyo po, pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa believing. Sabihin niyo nga, believing. O paniniwala. Kasi importante yun yung naniniwala tayo. Importante yung naniniwala ka sa asawa mo, sa anak mo, sa mga mahal mo sa buhay. Importante yan kasi pagka ikaw naniniwala, may pag-asa ka eh. Di ba nga pagka yung mga tao, hindi na sila naniniwala sa'yo, di ba wala na silang pag-asa, parang wala na mangyayari dyan, ganyan na talaga yan. Kapag ka nagbibilib ka pa rin sa isang tao, binibigyan mo siya ng pagkakataon. Kasi pagka yung tao, di mo na pinapaniwalaan, wala na, sarado ka na. Ginudge mo na siya. Hindi mo na siya binibigyan ng pagkakataon. Kasi nga, hindi ka na naniniwala eh. Kaya importante po yung believing. At alam niyo po, kung meron mga tao hindi na naniniwala sa'yo, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Panginoon naniniwala sa'yo. Si Lord, believe na believe sa'yo. Amen! Kaya pinamagatan ko po itong message ko na believe na ako sa'yo, wala ka pang ginagawa.
Alam niyo po ba ang Panginoon, siya yung kauna-unahang maniniwala sa'yo kahit yung iba hindi na naniniwala. Siya yung kahit na iwan ka na ng lahat, siya hindi ka pa rin iiwan. Minsan nga, di ba, ikaw mismo di ka na naniniwala sa sarili mo. Yung paulit-ulit ka na lang, sasabihin mo, wala na, di na talaga ako magbabago. Wala na, ganito na talaga ako. Yung lahat sumusuko na, lahat ng mga kamag-anak mo, nanay at tatay mo, mga kapatid mo, even yung mga kapitbahay mo, minarkahan ka na, yan, walang mararating yan, ganyan na talaga yan. At even yung sarili mo, pero alam niyo ang Panginoon, believe na believe pa rin sa'yo. Kahit wala ka pang ginagawa. Kasi alam ng Diyos na kapag ka naniwala siya sa'yo, doon mo lalong magagawa yung gusto niya, yung tama, yung nararapat. Doon mo lalong magagawa yung kalooban ng Diyos kapag ka naniwala siya sa'yo. Kaya nga ang Panginoong Yesus, alam niyo po ba, before Jesus performed yung mga miracles, yung mga milagro, yung mga pagpapagaling, lahat ng ginawa ng Panginoon, bago niya po yung gawin, alam niyo kung anong unang ginawa ng Diyos Ama, basahin natin sa Matthew 3:17. Sabi po dito, and suddenly, a voice came from heaven. May salita daw mula sa langit. Ito yung sinabi, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Yung Diyos Ama ba, tingin po kayo sa akin, yung Diyos Ama, sinabi bigla na, ito ang minamahal kong anak, lubos ko siyang kinalulugdan. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Wala pa nung ginagawa si Jesus pero ang Ama, lugod na kay Jesus. Wala pa siyang ginagawa. Hindi pa siya gumagawa ng kahit na ano. Pero sinasabi ng Ama, eto anak ko to. Sino po dito yung mga tatay na proud sa anak? Meron po dito mga tatay. Alam niyo po, pagka yung mga tatay proud sa anak, yung mga anak tuwang-tuwa eh. Tuwang-tuwa yung tatay ko, naalala ko noon nakikipag-inuman. Nung bata pa ako, itong anak ko, marunong to kumanta. Ako naman, hiyang-hiya ako. Pero nakita ko, lahat ng mga tatay, proud sila sa anak nila. Kahit na di naman talaga ganun kaganda yung boses, pero pagmamalaki niya pa rin yun. Kasi nga, magulang yan eh. At alam niyo po, magandang ugali yun ng magulang, yung proud kayo sa anak niyo. Na ang Diyos Ama, pinagmamalaki si Jesus, wala pa siyang ginagawa. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang tatay mo sa langit, pinagmamalaki ka. Kahit wala ka pang ginagawa. Hindi ka pa nagsiserve, hindi ka pa nagbabago, hindi ka pa nga nagsisimba, hindi ka nga nagpe-pray sa Kanya, pero alam nyo, ang tatay mo sa langit, naniniwala, nagtitiwala sa'yo. Ang tatay mo sa langit, proud na proud sa'yo. Kasi ganun din siya kay Jesus eh. At alam nyo, pagkatapos nun, tsaka lang gumawa ng milagro si Jesus. Kaya kapag ka naniniwala talaga kayo, na-empower nyo yung pinapaniwalaan nyo eh. Lalo siyang lumalakas yung loob niya. Kasi naniniwala sa akin yung nanay ko, magagawa ko to. Alam niyo, nakakalungkot. Mas marami pang mga pamilya yung hindi nagtitiwala, hindi naniniwala dun sa kanilang kamag-anak, sa kanilang anak, sa kanilang asawa. Yan po yung pag-uusapan natin. Kaya number 1 point ko po, always believe in your loved ones. Lagi po tayong maniwala sa ating mga mahal sa buhay. Okay po ba yon? Kasi alam niyo po, ang dami ko ng mga kabataang nakausap, minsan sila, yung inaasahan nila, yun na nga lang yung magtitiwala, maniniwala sa kanila. Yun pa yung ayaw maniwala, yung nanay at tatay pa. Yung magulang pa, yung kamag-anak pa mismo, ang nagsasabi sa kanila ng masasakit na salita. Na nagsasabi, wala ka nang mararating. Hanggang diyan ka na lang. Di ba yung mga bata, pag nagsasalita sila ng pangarap nila, huwag niyo pong pagtatawanan na. Halimbawa, lit-lit ng bata, gusto ka pang maging pulis. Di ba, pagtatawanan mo, huwag. Huwag mo bata pa lang, idini-discourage mo na agad siya. Bata pa lang, sinasabi mo na agad sa kanya na, wala yan, hindi mo magagawa yan. Kumbaga, hindi ka na agad believe sa kanya. Alam niyo po, yung mga anak niyo, sa maniwala po kayo sa hindi, mga magulang. Sino po dito yung mga magulang?
sa maniwala po kayo sa hindi, yung mga anak nyo po, malaki yung kinalaman nung paniniwala nyo sa kanila kung gaano kalayo yung mararating nila. Totoo po yun. Kapag ang magulang walang support, walang moral support, hindi sinusuportahan yung anak, graduation ng anak nyo, wala man lang kayo. Busy kayo kakatrabaho. Sayang ang kita eh. Namimiss nyo yung mga opportunity na mag-support kayo sa anak nyo. Sasali ng contest, sasabihin mo, wag na yan, sayang lang pera. Kumbaga yung ayaw nating suportahan yung mga anak natin, malaki po yung magiging epekto nun sa mararating nila sa buhay. Kasi sa gusto nyo mga magulang, kayo po yung bow. Alam niyo yung bow? Yung pagsapana, yung arrow, yun yung anak nyo. Yung magulang, yan yung bow. Kung gaano ka stretch yung bow, ganun kalayo yung mararating ng arrow. Kaya importante po yung part ng mga magulang sa mga anak. Maniwala po kayo sa mga anak nyo. Alam nyo, may nakausap po ang kabataan, iyak siya ng iyak. Gusto niya nang maglayas ng bahay. Alam niyo po kung bakit? May nawalang pera doon sa bahay nila. At kada may nawawala na lang, siya yung sinisisi. Kinuha mo, no? Ikaw kumuha, no? Kaya sakit nung kalooban niya, hindi naman siya magnanakaw. Pero siya ang pinagbibintangan palagi. Naranasan niyo na po yun? Yung napagbintangan kayo? Masarap po ba mapagbintangan? Alam niyo po, pagka lagi po kayong pinag-iisipan ng masama, ang tendency po pwedeng pangatawanan niyo na lang eh. Kaya halimbawa, yung mga mag-asawa, sino po dito yung mag-asawa? May asawa, umamin na. Baka nanliligaw ka pa rin eh, may asawa ka na. Alam niyo po, minsan sa mag-asawa, ang toxic po sa relasyon ng mag-asawa, yung puro duda, yung check ng check. Sino po dito yung check ng check ng phone? Yung mga lalaki naman kasi, dinadala yung phone hanggang CR. Talagang pag-iinalaan kayo. Ako po, kapag kayong asawa ko may pagdududa, kasi hindi naman tayo perfecto. Okay lang po ba maging totoo? Hindi naman nga tayo perfecto, nag-aaway din kami. Baka akala nyo, pag pastor, di na nag-aaway. Minsan nga, mas matindi pa away namin kasi may mga yan eh. May mga alam na sa, mas marami na yung pang debate, pang kontra. Alam niyo pa, pag nagdududa siya, ang ginagawa ko lang, ayan na, i-check mo lahat. Kapag ka kasi open ka, wala kang tinatago, baga binibigay mo lang, yun, mapapahiya siya kasi wala siyang mahanap kasi wala siyang makikita talaga. Wala kasing nakatago dun. Kasi pag nakatago, sabihin ko po sa inyo, kung ikaw yung may tinatago dyan, huwag mo na itago, babaho yan. Aalingasaw din yan. Kahit gaano ka silyado yan. Nagtataka kami, kausap ako, yung dumalo kami dun sa biyanan ko, sa norte. Nagtataka daw yung bantay doon. Paano daw napapasok yung silyadong-silyado na? Alam niyo kung bakit? Kapag ikaw may tinatago kang kasalanan, may tinatago kang masama, aalingasaw din yan. Kaya ang pinaka-the best dyan, i-expose mo na agad. Para hindi na magtuloy-tuloy, hindi na lumala. Kaya nga maganda rin pag nabubuking ka eh. Kasi pag nabubuking ka, naaagapan. Imbis na na fling-fling ka pala, na chat mo pa lang, na hello, na gano'n mo pala, kumain ka na, yung asawa mo po, nakain na sa yung cellphone mo. Pero at least naagapan ka. Pero alam nyo, balik tayo dun sa sinasabi ko, hindi maganda yung check ka ng check. Hindi maganda po yung puro ka duda, yung ang sama-sama lang iniisip mo lagi sa asawa mo, lagi lang po kayo mag-aaway pagka ganun. Kaya inintay ko yung asawa ko na ma-realize niya yun. Araw-araw siguro nung dati, nung matagal na yun. Matagal na. Baka mamaya awayin ako eh. Matagal na yun. Chine-check niya lagi. Alam niyo, one time, sabi ko, parang di mo na chine-check yung phone ko ah. Sabi niya, na ako, parang napagod na raw siya kakahanap.
Kaya sabi niya, magtitiwala na lang ako. Sabihin niyo nga, magtitiwala na lang ako. Alam niyo kung bakit? Kasi pagka ikaw, naniniwala ka pa rin sa tao. Tingin kayo sa akin. Pagka ikaw, kahit na nagkamali na siya, tapos magsusorry, patatawarin mo, uulit na naman. Sinabi ni Lord yan eh. Sabi ni Pedro, Lord, paulit-ulit na lang to. Ilang beses ko ba to patatawarin? Sabi ni Lord, kahit magkamali, patawarin mo pa rin. Kahit paulit-ulit, patawarin mo pa rin. Bakit? Bakit walang katapusan, patatawarin mo? Eh kasi nga, kapag ka ikaw nagtitiwala, naniniwala pa rin, dun siya mababago. Lahat po tayo dito, kaya tayo nababago, kaya tayo nabibigyan ng pagkakataon, eh kasi nga may nagtiwala sa'yo eh. Imagine niyo na lang kung lahat na lang nang a-apply yung trabaho, kailangan may experience ka. Palagay niyo may matatanggap pa. Eh problema mo, paano ka matatanggap? Wala kang experience. Para matanggap ka, kailangan nila magtiwala. Kahit na pwede kang manloko, pwede kang gumawa ng ano, kailangan nila, i-check nila syempre yung background mo. Pero no choice sila, they need to trust you. Kailangan mag-believe sila na, oh, sige, subukan nga natin to kung okay. Kaya nga minsan may mga ano yan eh, yung hindi ka agad regular. Di ba? May mga ano yan eh. Anong tawag po doon? Yung mga buwan na mag-ano ka muna, no? Yung hindi ko marinig. sorry po. Probationary, yon. Thank you po. Yan. Di ba pagka ganon, inoobserbahan kasi nila yon kung okay ka. Pero, pinayagan ka nila kasi nga, binigyan ka na ng pagkakataon. Importante kasi yung may naniniwala sa'yo. Alam niyo po ako, before po ako makakilala sa Panginoon, may nagtiwala lang din sa akin. May naniwala lang din sa akin. Narinig ko nga doon yung mga kapitbahay, sinasabi, naku, yung anak na yan ni Mang Roland, imposible nang masama sa simbahan niya. Kampunan ni Satanas yan eh. Totoo, hindi na naniniwala. Kaya nga nung Christian na kami, tinatanong kami, magkano binayad sa inyo dyan? Sino yung babaeng sinusundan nyo dun sa ano? Puro duda, puro masamang isip sa amin. Hindi naniniwala. Hindi sila naniniwala. Pero naaalala ko pa, yung tatay ko, Asher yun dito eh. Minsan makikita nyo yun dyan. Mahilig yung mag-joke eh. Minsan yung joke niya, parang ayoko na siyang malaman ng mga tao na tatay ko siya eh. pero sobra ko pong mahal yan. Kasi nga, nung time na walang naniniwala po sa akin, siya naniwala pa din. Siya naniwala pa rin. Eh, biruin niyo po, winasa ko na yung dustpan na inutusan ako maglimas eh. Winasa ko yung dustpan. Ang ginawa, tinahi yung dustpan, siya yung naglimas. Eh, binabaha dati yung bahay namin. Tapos nung pagdating ko, gawa na yung dustpan, wala na yung baha. Pagpasok ko, inaalok pa ako ng merienda. Parang walang nangyari. Parang sinasabi ko, anong klaseng tao to? Wala po akong idea na naniniwala lang siya na isang araw babaguhin ako ng Panginoon. May nagtiwala lang, may nagpray lang. Amen! Kaya lahat po tayo bunga ng panalangin ng isang tao. May isang taong nagmamahal sa inyo, naniwala. Yung iba nga dito nung una, mag-isa lang kayo, wala yung asawa nyo, pero magugulat kami, kasama mo na yung mister mo na hindi man lang nag-church yan miski isang beses, pero nasama mo. Eh kasi nga, nagbago ka ng pakikitungo sa kanya, na nakita niya si Jesus sa'yo, naramdaman niya yung pagmamahal sa'yo. Kaya yun, nadala mo na sa church. Pero importante po yung pagtitiwala, yung paniniwala sa tao. Amen. Alam niyo po, kayong kausap ko naman yung mga anak. Nasaan yung mga anak? Taas ang kamay. Yan. Yan, sa gilid, yan. Mga anak, paniwalaan niyo yung mga magulang niyo. Paniwalaan niyo yung mga magulang niyo. Minsan kasi hindi niyo maintindihan eh, di ba? Minsan yung dakdak nila, ang ibig sabihin lang nun, I love you. Pero madalas yung mga bata, yung mga anak, yung mga youth, di maintindihan yung nanay nila, yung tatay nila. Hindi nyo maintindihan. Pero alam nyo, magtiwala na lang kayo, mahal kayo niyan. Ang nasa isip lang niyan, ikabubuti mo. Ang nasa isip lang niyan, yung maayos ka, maligtas ka, huwag ka mapahamak.
Pagtiwalaan nyo na lang na mahal ako ng nanay ko, kaya niya yun nasabi. Kasi nga, minsan di mo maintindihan talaga eh. Hindi nyo talaga maiintindihan agad. Pero kung magtitiwala lang kayo, kung maniniwala lang kayo sa pagmamahal ng magulang nyo, sigurado ako maliligtas kayo sa maraming maraming mga pains and hurts. Maraming mga trahedya sa buhay. Kasi alam nyo yung mga kabataan na hindi naniwala sa magulang, yan yung mga umuwi na buntis, yan yung mga nalulung sa bisyo, yan yung mga napahamak, meron pa nga mga nasawi ng maaga eh. Kaya mga anak, magtiwala, maniwala sa magulang. Amen. Maniwala tayo sa isa't isa. Sino po dito yung magkakabeshi, magkakaibigan? Yung may kaibigan, walang kaibigan yung iba oh. Kailangan, pagka wala kang kaibigan, tanongin mo na sarili mo. Ano ba gamit ko sa kilikili ko? Wala akong kaibigan. Oh, hindi. Wala naman yan doon sa amoy. Tanongin mo na yung sarili mo, anong klaseng ugali ba meron ako? Ba't wala akong kaibigan? O sige, bigyan ko kayo ng chance. Taas ang kamay ng may kaibigan. Alam niyo po, yung kaibigan yung totoo, huwag niyo pong ichichismis. Kasi, kaibigan mo yan, chinichismis mo. Alam niyo po, kapag tayo nag-isip tayo ng masama sa isa't isa, parang magkakaroon po tayo ng yung parang di ka na komportable na puntahan. Halimbawa, may isang lugar kang pinupuntahan, tapos parang lahat na lang ng tao doon, parang iniisip mo, masama ang iniisip sa'yo. By the way, hindi naman totoo yun ha. Pag pupunta po kayo ng church, huwag kayong mag-isip ng masama sa isa't isa kasi hindi totoong masama iniisip niya sa'yo. Minsan, may problema lang yan kaya nakakunot ng noo. Yung iba kasi, ang sungit naman ni pastora, ang sungit naman ni pastor. Hindi mo alam, ganyan lang talaga kilay niyan. Drawing kasi kaya di gumagalaw. Huwag tayong judgmental. Minsan kasi hindi ka lang nabate, di na ako ate ng church. Di ako binati ni pastor. Hindi ka lang nabate, alam niyo po, sinabi to sa amin ni Tay Herbie. Sabi niya, minsan talaga, pagka ikaw yung magpipreach, lutang ka. Kasi nga, iniisip mo yung preaching mo. Iniisip mo ano sasabihin mo sa mga tao, paano makakatulong sa mga tao. Iniisip mo yung mga tao. Tapos may mga ano pa sa church, may mga issue pa sa church na kailangan ayusin sa CR, diyan sa baha, sa labas, sa traffic. Iniisip lahat yun ni pastor. Kaya minsan po, sa dami ng iniisip niya, tapos ikaw, kumakaway ka, di ka na nakita, akala halaman ka lang. Di ka na nakita kasi nga layo ng iniisip. Pagpasensyahan nyo na po kami pagka ganun. Pero pag nakilala nyo naman yan ng personal, di naman po yan salbahe. Amen. O ganun din po kayo. Kapag hindi nyo kami napansin, di rin namin kayo pag-iisipan ng masama. Iisipin na lang namin, baka di nyo lang kami nakita. Kasi minsan pag nagmumotor ako, nakafocus ako sa daan focus akong tao Kaya pag minsan may bumati na pala sa akin, sasabihin ng asawa ko, uy, binati ka na, tinanguan mo ba? Ha? Sino bumati? Hindi ko alam. Huwag po tayo mag-isip ng masama sa isa't isa. Let us believe one another. Sa mga ministry, let us believe dun sa mga kasama natin. Huwag natin pag-isipan ng masama. Kasi kung gusto niyo pong maging langit yung lugar na ito, kailangan po ang atmosphere, we are believing in each other. Lagi tayong naniniwala sa isa't isa. Amen! Lagi tayong naniniwala, nagtitiwala. May tanong po, Pastor, masama po ba yung yung masyado kang yung sigurista, tsaka critic? Masama po ba yun? Di ba may kasabihan, to cease to believe? Masama po ba yun? Hindi. Hindi naman masama yun Hindi masama na hindi ka agad magtiwala sa stranger. Halimbawa po, meron kang tao, kakikilala mo lang. Siyempre, di mo agad ibibigay yung buong tiwala mo, mamaya iskamin ka niyan. Hindi masama po maging critic, hindi masama na hindi ka agad magtiwala sa mga hindi mo masyadong kilala. Kasi nga hindi naman tayo aanga-anga na paniwala lang tayo ng paniwala Hindi naman. Ang sinasabi kong dapat pinaniniwalaan natin, yung mga mahal natin sa buhay na ang tagal mo nang kasama, ay mo pa rin pagtiwalaan. Kailangan po naniniwala tayo sa mga mahal natin sa buhay. Amen.
Number 2, always believe in yourself. Lagi po tayong maniwala sa sarili natin. Alam niyo po, maraming mga tao insecure. Hindi naniniwala sa sarili. Walang tiwala sa sarili. Baka di ko kaya yan. Naku, magagawa ko ba yun? Papasa ba ako? Matatanggap ba ako? Alam niyo po, paniwalaan niyo yung sarili niyo. Sarili mo na yan, ayaw pang paniwalaan. Importante po yung naniniwala tayo sa sarili natin. Kasi bakit? Ang taong nagdududa sa sarili, hinahatulan mo yung sarili mo, wala kang magagawa, wala kang mararating. Kapag lagi ka na lang puro duda sa sarili mo. Kaya sa Mark 11:23, sabi po dito, "For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart." Sabihin niyo nga po, doubt. Alam niyo po yung duda sa puso, ang ibig sabihin niyan sa Greek, diakrino, na ang ibig sabihin po, ginajudge mo yung sarili mo. Ginajudge mo yung sarili mo, parang sinasabi mo, hindi ka karapat-dapat. Parang sinasabi mo, hindi ka ibe-bless, hindi ka gagaling. Kaya ang mangyayari sa'yo, hindi ka na talaga maniniwala. Hindi ka na talaga sisipot. Hindi ka na talaga mag-a-apply. Hindi ka na talaga mag-aaral. Hindi ka na talaga magsusorry. Kasi iniisip mo agad, di na ako patatawarin. Ginajudge mo yung sarili mo. Importante yan yung paniniwala sa sarili. Kaya kailangan po paniwalaan nyo yung sarili nyo. Pag wala nang naniniwala sa inyo, at least ikaw naniniwala ka sa sarili mo. Wala nang pumapalakpak sa'yo. Di palakpakan mo yung sarili mo. Wala nang nagsasabi sa'yo, kaya mo yan. E di sabihan mo yung sarili mo, kaya ko to. Kasi wala nang ibang mag-encourage sa'yo, tapos ikaw wala ka pang gagawin para sa sarili mo. E di wala ka na talaga maaasahan. Kaya importante po na pinapaniwalaan natin yung sarili natin. Huwag nating hahatulan na, di na talaga ako magbabago. Minsan po kasi ganito, pagka paulit-ulit nyo nang nagkakamali, nagagawa yung bagay na hindi nyo gusto, minsan sinusukuan na natin yung sarili natin eh. Minsan sinusukuan na natin yung sarili natin kasi nga, hindi natin magawa yung gusto nating gawin, yung dapat nating gawin. Alam niyo po, kapag sumuko na kayo sa sarili nyo, lalong hindi nyo magagawa. Kaya ang gawin nyo lang, huwag nyo sukuan. Magagawa mo din yan. Makukuha mo din yan. Magkakaayos din kayo. Kung may kagalit ka, magkakaayos din kayo. Huwag kang isang sorry lang, ayaw mo na agad. Gawa ka ng paraan. Bibigyan ka ng Panginoon ng paraan. Kapag gusto mo, may. Pero pag ayaw, daming dahilan. Alam niyo, sabi sa Mark 9:23, Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Alam sabi ni Lord, kung maniniwala ka lang, walang imposible sa'yo. Lahat magagawa mo. Nakakita na po kayo ng mga tatay na talagang hindi naman nakatapos ng pag-aaral, hindi naman ganun katalino, pero dahil naniniwala siya, gustong-gusto niya na ma-provide yung pangangailangan ng pamilya niya, lahat na lang pinapasok. Lahat na lang ginagawa ng paraan. Kasi naniniwala ka eh. Sino po dito naniniwala na gagaling sa sakit niya? Magpa-check up po kayo. Inumin niyo yung gamot niyo. Maniwala ka kasi pag naniniwala ka, may gagawin ka eh. Naalala ko yung babae na inaagasan ng dugo. Yung woman with the issue of blood. Kasi dahil naniniwala siya, bago siya, kasi nakikita lang natin yung milagro, nung nahawakan niya yung laylayan, gumaling siya eh. Yun, gawa ni Lord yun. Miracle na gawa ng Panginoon yun. Pero yung milagrong ginawa ng babae, sobrang dami. Unang milagro niyang ginawa, o imposible, ginawa niya. Biruin niyo po, nagpa-check up, 12 taon. 12 years. Nagpa-check up, nagpapagamot, 12 years. Yung iba sa inyo, 1 buwan pa lang sa ospital, sawang-sawa na eh. Kunin mo na ako, Lord, ayoko na. Di ba minsan ganun? Eto pa, naubos lahat ng kayamanan niya. Yung iba ganito eh. Sige na nga, wag na lang ako ipagamot, sayang yung pera eh. Di ba yung iba ganun?
sa mga mahal ko na lang sa buhay, hindi naman masama yun, naisipin mo yung mga mahal mo sa buhay. Pero itong babae, ang point, gustong-gusto niya talagang gumaling. Paniwalang-paniwala talaga siya, nagagaling ako. Kaya naubos ang kayamanan, nagpagamot ng 12 taon, and then nung narinig si Jesus, when she heard about Jesus, sabi niya, mahawakan ko lang ng laylayan. Napakahirap nun, napaka-imposible nun. Kasi nga, una, bawal siyang lumapit sa tao. Kasi sa kanila, pagka may dugong ganun, marumi, bawal kang lumapit. Ginawa, lumapit sa mga tao. Eto pa, siksika nun, ang daming lumalapit kay Jesus. Kaya hindi yun ganun kadali na hinawakan niya lang na ganun. Sobrang hirap nun, baka naging sadako yun, gumagapang yun. Nahawakan niya pa rin. Kapag naniniwala po kayo, gagawa kayo ng paraan. Kapag naniniwala po kayo, kahit yung imposible, gagawin yung posible. Yung araw, gagawin yung gabi gagawin yung araw. Kumbaga, hindi ka papayag, hindi pwedeng walang mangyari dito. Kasi nga naniniwala ka eh. Kaya importante po yung paniniwala sa sarili. Amen? Last point. Always believe in God. Lagi po tayong maniwala sa Diyos. Amen? Bakit? Tanongin niyo ako, bakit po? Kasi nga ang Diyos, laging tapat at totoo. Hindi yung dating mayor yung yung sinasabi ko, si Lord, tapat at totoo. Baka iniisip nyo, honey lang muna. hindi si Lord, hindi politician. Pero siya yung talagang faithful. Siya talaga yung laging tapat. Hindi siya magsisinungaling sa'yo. Kaya kapag ka naniwala ka kay Lord, hindi ka niya i-iskamin. Hindi ka niya lolokohin, hindi ka niya sasaktan. Kaya dapat lang talaga maniwala tayo kay Lord. Amen? Hindi po totoo na kapag na hindi tayo naniwala sa Diyos, wala siyang gagawin. Di ba minsan ganun, kaya ka di gumaling kasi wala kang faith eh. Di ka kasi naniniwala kay Lord. Hindi po totoo yun. Hindi totoo na kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, wala na siyang gagawin. Kaya lang ano nangyayari po? Kapag ka hindi ka naniniwala, nade-delay mo yung baga napapabagal mo yung paggawa ng Diyos sa buhay mo. Nade-delay mo. Basahin ko muna yung verse. Sabi dito sa Matthew 13, 57 to 58 sa NLT. Sabi dito, and they were deeply offended and refused to believe in Him. Di sila naniwala kay Jesus. Then Jesus told them, a prophet is honored everywhere except in his own hometown and among his own family. So He did only few miracles there because of their unbelief. Alam niyo po, gumawa pa rin si Lord ng miracle, di ba? Konti nga lang. Alam niyo po, pagka hindi kayo naniniwala sa Diyos, kumukonti yung kaya niyang gawin sa buhay niyo. Ba't kumukonti? Kasi nga hindi ka nakikipag-cooperate. Imagine niyo po, gusto ni Lord maging malusog ka, hindi ka naniniwala sa Kanya. So, bisyo ka pa rin ng bisyo. Si Lord, pinapagaling ka, tapos ikaw, nilalagyan mo ng sakit yung sarili mo. Papagalingin, baga laban kayo, kontrahan kayo, binubuhay ka, pinapatay mo yung sarili mo. So bumabagal, nahihirapan si Lord pagka hindi ka naniniwala sa Kanya, hindi ka nakikipag-cooperate, hindi mo sinusunod yung mga instruction niya. Matagal na sana kayo nagkaayos kung sinunod mo lang yung payo ni Lord. Kung naniwala ka lang sa Diyos, matagal ka na sanang malusog Matagal na sanang okay yung pamilya mo Matagal na sanang nakaahon ka sa utang. Kaya lang, nagtitiwala ako sa Lord, tapos pagdating ni Bombay, ayun ka na naman. Kay Bombay ka nagtitiwala talaga Sinabi na nga ni Lord, huwag ka na magnanakaw. Ipoprovide ko pa ang kailangan mo. Lord, sayang, ang kapal nung Ang kulit mo pa rin. Di ba yung iba sa inyo, binless na ng Panginoon, isang iglap na wala ting! Magic, nagmilagro ka. Tapos sinabi mo sa asawa mo, nawala ko, biglang may lumapit sa akin, na-scam ako. Yung pala, tinaya mo lang.
Tinayaan mo lang pala, kaya, twing! Kinash in mo, tapos wala ka nang na-cash out. Nag-scatter ka pala. Dodoble to. May mga ganyan eh. Baka di ka makontento, binless ka na nga ni Lord. Hindi ka pa makontento, may nakita ko sa Facebook, may button, 2. Pag pinindot mo yung pulang button, yung pindutan, meron ka daw 100% bibigyan ka ng $1 million. Pero dito, 50% zero, 50% magiging $100 million. Ano raw pipindutin mo? Nakita ko sa comment section, ang daming pipindot dun sa isa, dun sa magiging 100. Hindi nila alam, 50-50, pwede ka ma-zero. Ganyan yung sugal. Akala mo lang, mananalo ka, pinapaano ka lang yan eh. Pagka nanalo ka sa umpisa, nauto ka na niya. Pagkatapos nun, nabenta mo na lahat ng kasangkapan mo sa bahay. Pati asawa mo, nabenta mo na. Sabi mo, hindi na ako asawa mo, siya na. Nabenta mo na, pati mga anak mo. Sisirain lang ang buhay mo eh. Kaya tigilan mo na yan, masisira ang buhay mo. Masisira, ba't ba tayo napunta doon? Magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Huwag kang diskarte ng sarili mo. Makinig ka pag kami sinasabi ang Panginoon sa'yo. Maaring sa'yo to eh. Alam niyo po ba walang aksidente sa mga narinig niyo sa church? Baka akala nyo, ay natsambahan lang yan. Minsan talaga ikaw ang kinakausap ng Panginoon. At hindi kailangang matagal ng pastor, matandang pastor. Hindi kailangan, minsan nga, kakausapin ka ni Lord sa pamamagitan ng batang maliit eh. Minsan nga mga anak niyo yung gagamitin ng Panginoon para kausapin ka eh. Alam niyo po ba minsan, yung sumakay ka lang ng jeep, tapos may nakalagay doon na who does not pay. Kinakausap ka na ng Panginoon eh. Kahit sa anong paraan, pwede kang kausapin ni Lord. Kaya pagka mayroong salita na parang ako yun parang tinatamaan ako, ikaw talaga yun. Makinig ka na para kung ayaw mong walang masamang mangyari sa'yo, sundin mo na. Yung iba kasi ayaw pang makinig. Ayaw pang makinig. Minsan yung mga kutob nyo, sabi ko na nga ba wala ka naman sinabi. Pero alam niyo po yung kutob na yun, si Lord yung kinakausap ka na. Yung mga nagsasalita sa'yo sa loob mo. Kasi si Lord hindi magsasalita yan ng yung biglang magsasalita, anak. Yung gano'n, tatakbo ka kasi pagka gano'n eh. Kakausapin ka niya madalas sa loob. Pag nagsasalita yung pastor, parang nagsasalita rin yung sa loob mo, tama, ikaw yan. Ikaw talaga yung kinakausap ko. Amen. Kaya lagi tayong maniwala sa Panginoon. Kasi kapag ka naniniwala tayo kay Lord, nakikipag-cooperate tayo sa Kanya. Pero alam niyo po, sabihin ko sa inyo yung totoo. Kahit di po kayo naniniwala, pwede bang umakyat na yung worship team? Kahit po tayo, hindi tayo naniniwala. Di ba minsan ganito tayo? Yung pagdating kay Lord, napakabait na nga ni Lord, napakatapat sa buhay natin. Hindi siya nagsisinungaling sa buhay natin. Pero hindi pa rin natin siya mapaniwalaan. Pero sabihin ko po sa inyo yung totoo. Alam niyo yung totoo, si Lord naniniwala pa rin sa'yo. Totoo po yun. Hindi ko kayo binabola. Nangyari sa akin yun, si Lord naniniwala pa rin sa akin. Kahit nung time na hindi ako naniniwala sa Kanya, naniniwala pa rin siya sa akin. Ang Panginoon hindi titigil na maniwala sa'yo. Yung asawa mo, minsan sukong-suko na sa'yo. Yung kainuman mo, minsan sukang-suka na sa'yo eh. Pero si Lord hindi. Yung alam mo yun, kung may mga nanay na martir sa asawa, yung ginojombag na siya, mahal ko siya eh, ginojombag na siya, baka hindi lang masama, masama lang yung pakiramdam niya. Baka lang yun, nagpainit lang, ginawa kong punching bag. Nag-warm up. Di, minsan ganun eh, parang, ano ka ba? Iwanan mo na yun, pero, martir. Di ba may mga nanay, yung anak ilang beses nakulong, pinapiyansahan pa rin. Kasi nga, pagmamahal eh. Kaya laging, tandaan niyo pa, pagkamahal mo, paniwalaan mo. Huwag kang tumigil na maniwala kasi si Lord ganun.
Alam niyo po ba, ang Panginoon hindi tumitigil kahit sa mga oras na ito. At kahit bukas, makalawa, o magunaw man ang daigdig, hindi titigil na maniwala sa'yo. Na isang araw, titino ka din. Isang araw, magbabago ka din. Huwag mo nang tignan yung katabi mo, ha? Ikaw ang kinakausap ni Lord. Kaya huwag mong tignan yung katabi mo. Naniniwala ang Panginoon sa'yo. Amen? At yung paniniwala na yun, yun ang magbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Yun ang magsasabi sa'yo na may naniniwala pala sa akin. Ayusin ko na. May naniniwala, may nagtitiwala pala sa akin. Kasi minsan yan lang kailangan. May mga tao, kala nyo, sobrang sama. Kasi nga walang naniniwala. Si Zacchaeus, yung tax collector, lahat na lang ng tao masama isip sa kanya. Isang beses lang naranasan niya na may nag-isip ng mabuti sa kanya, na sinamahan siya, na hindi ikinahiya, na samahan siya. Alam niyo, nagbago instantly. May mga ganun. May mga tao na pag binigyan mo ng tiwala, ng paniniwala, na magbabago din yan, magugulat ka, doon pa siya tumino. Pero nung panay sermon ka, panay dakdak ka, panay yung kung ano-anong sinasabi mong masakit sa kanya, baga ginawa niya na nga, inuulit mo pa, wala, hindi nagbabago. Ganun po yung kapangyarihan ng paniniwala. Kaya alam ng Panginoon yun. Kaya ang Panginoon di tumitigil. Palaging maniniwala sa'yo. Palaging maniniwala, magtitiwala. Kahit na wala na naniniwala sa'yo. Si Lord, yung tatay mo sa langit, proud pa rin sa'yo. Naniniwala pa rin siya, isang araw, babalik yung anak ko. Isang araw, mabubuhay siyang muli. Babangon uli siya, pero di dudurugin yung iba. Makakabangon din po tayo. Kung ikaw man po yung tao na parang feeling mo, bagsak ka na, lagapak ka na, sadsad ka na. Gusto kong sabihin sa'yo, naniniwala sa'yo si Lord. Tayo lahat. Bago tayo mag-end, awitin natin ito. Kasi si Lord lang talaga yung yung alam niyo yun, sumusuko ka na sa sarili mo. Wala nang naniniwala sa'yo. Nisip mo nga, papunta ka ng impyerno eh. Nisip mo, wala nang mararating, wala nang mangyayari. Pero yung biyaya ni Lord, sukdulan. Yung kanyang pag-ibig sa'yo, walang hanggan. Yung kanyang pagtitiwala, paniniwala, grabe. Hindi na natin ma-explain. Wala na tayong magawa kundi taas na lang yung kamay natin at purihin natin siya. Amen? Awitin natin ito. Namnamin natin yung mga salita.
meron sa inyo dito, iniisip nyo na hindi na kayo naniniwala sa sarili nyo. Iniisip nyo, wala na talagang mararating, wala na talagang mangyayari. Hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi yan totoo. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo. Kasi si Lord naniniwala sa'yo. Naniniwala pa rin siya na magagawa mo din yan. Maititigil mo din yan. Maaayos mo din yan. Malulusutan mo din yan. Magagawa mo din yan. Sasamahan ka ng Panginoon. Naniniwala siya sa'yo. Kaya hindi ka niya iiwan. Hanggat hindi natatapos, hanggat hindi naaayos, hanggat di bumabalik sa dati. Hanggat di bumabalik sa normal. Hanggat hindi gumagaling. Sasamahan ka ni Lord sa lahat ng check-up, sa lahat ng kailangan gawin, bilhin. Si Lord ang magpo-provide. Sa bawat hakbang, aakayin ka ng Panginoon. Kaya huwag mong pagdudahan yung sarili mo. Huwag kang sumuko na paniwalaan ulit yung sarili mo. Kasi si Lord laging naniniwala sa iyo. Amen? Si Lord laging magtitiwala. Tingin kayo sa akin bago tayo mag-pray. Para patunayan sa inyo na hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Na talagang naniniwala siya. Binigay niya nga yung anak niya. Kahit alam niya ang gagawin ng mga tao kay Jesus, ibinigay niya pa rin yung kaisa-isang anak niya dahil sa pagmamahal niya. Hindi ba pagtitiwala yun? Si Jesus doon sa krus, habang yung mga tao minamak siya, sinasabihan siya kung talagang Diyos ka, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili mo. Yung mga tao di nga nagsisisi. Pero ba't sinasabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila? Bakit inalay pa rin ng Panginoong Yesus yung kanyang buhay? Kung hindi siya naniniwala na may pag-asa ka, bakit niya ibibigay yung buhay niya doon sa krus kung hindi siya nagtitiwala sa'yo na pwede ka magbago? Eh, hindi pa nga tayo pinapanganak noon eh. While we were still sinners, Christ died for us. Namatay si Jesus para sa'yo. Hindi ka pa nagsisisi, hindi ka pa nagsusorry, hindi ka pa nagbabago. Dahil naniniwala si Lord sa'yo. Kaya paniwalaan mo yung sarili mo. Paniwalaan mo yung mga mahal mo sa buhay. Paniwalaan mo ang Diyos. Dahil ang Panginoon hindi titigil na maniwala. Amen. Amen. Lagi siyang maniniwala sa'yo para lagi tayo may pagkakataon na ayusin. Lagi tayo may pagkakataon na baguhin. Lagi ka may pagkakataon na magsimula muli dahil sa kanyang katapatan, dahil sa kanyang kabutihan. Yakap mo ako sa aking karunungan, inibig mo. Ibuhos natin yung ating boses sa pagpupuri. Kung lakas from our lungs. Inibig mo ako nang di kayang
Taas natin yung kamay natin. Sabihin natin, Lord, sorry po Sorry po. kung hindi kami naniwala sa'yo. Hindi kami naniwala sa iyo. Sorry po Sorry po. kung nagduda kami sa mga tao sa paligid namin. Nagduda kami sa mga tao Sa mga mahal namin sa buhay. sa mga mahal namin At sa sarili namin. sa sarili namin. Simula sa araw na ito, Simula sa araw na ito, magtitiwala ako ulit. magtitiwala ako. Maniniwala ako ulit. Maniniwala ako. Salamat po Salamat po. sa pagtitiwala, sa paniniwala sa akin. Maniniwala sa Kahit na wala nang gustong maniwala, kahit wala nang nandyan ka pa rin, Ama. Patuloy na nagmamahal. Nagtitiwala sa akin. Maraming salamat. Lord, salamat po sa mga taong ito. Salamat po na palagi kang nagtitiwala sa kanila. Palagi kang naniniwala sa kanila. Salamat po, Ama, na lagi kami may pagkakataong magbago. Salamat po, Ama, na lagi kami may pagkakataong ituwid yung mali. Na iayos ulit, Panginoon. Salamat po, hindi ka sumusuko sa amin. At dahil dito, sa paniniwalang ito, sa hindi mo pagsuko, Panginoon, kaya kami, Panginoon, hindi rin kami sumusuko. Kaya, Panginoon, nagagawa din namin magpatuloy. Maraming salamat po, anumang karamdaman ang meron ng aking mga kapatid o ang mga mahal nila sa buhay. Salamat po, naniniwala kami, gagaling sila. Gagaling sila dahil mabuti kang Diyos. Dahil tapat ka sa iyong pangako. Ano man po yung problema namin pinansyal, may mga utang, Panginoon, hindi na namin alam paano babayaran, Panginoon. Pero tapat ka, Panginoon, na magpo-provide. Isa kang mabuting tatay. Kaya, Panginoon, maniniwala pa rin kami. Kung meron mang mga asawa na niloko kami, may lalaking niloko yung kanyang asawang babae. May babaeng niloko yung kanyang asawang lalaki, Panginoon. Panginoon, salamat po na sa aming pagtitiwala ulit, sasamahan mo kami. Tutulungan mo kaming magtiwala ulit, maniwala ulit, nang sa ganun, Panginoon, magkaroon kami ng pagkakataon na maiayos ulit, Panginoon. Na maiayos ulit. At anuman po yung aming pagkukulang, kasalanan na nagawa, Panginoon, na kinakaya namin, Panginoon, salamat po na nagtitiwala ka pa rin sa amin, naniniwala ka pa rin sa amin, na maayos ulit namin ito, na maibabalik namin yung tiwala ng mga tao, maibabalik namin yung reputasyon na nawala, yung tingin sa amin mababago ulit, Panginoon, dahil ikaw ay laging maniniwala sa amin. Kaya salamat po, pinupuri namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong paniniwala sa iyong mga anak. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. And maraming salamat, Pastor Rapi. Palapakan natin ulit nga si Lord. Alam mo, maganda yung natutunan natin ngayong jam and may naniniwala sa atin. Dahil naniniwala ako sa'yo. Yes, naniniwala rin ako sa'yo. Yun. And bago po tayo